At tayo nagbabalik mga tol. Dalawang aksidente ang nakaka-depress ang nangyari ngayong Mayo mga tol. Hindi ko na ipi-play yung mga videos nila dahil masakit yan, no? Pagka nakikita ng paulit-ulit ng mga naging biktima, mga pamilya ng mga naging biktima at mga involved sa ano na yan, sa aksidente na yan. So hindi na natin siya ipi-play. Yung sa SCTEX, no, na nakatulog mga tol. Ang driver na naging sanhi ng pagkasawi ng 10 tao at 4 doon ay mga bata. Grabe mga tol, no? Mga bata. 37 din ang na-injured. At nasuspende na rin ang lahat ng mga Solid North na buses ng 30 days. At ang nakakainis dito is ayaw magpa-drug test nung driver na nakabangga mga tol. Pero syempre wala rin naman magagawa. Although negative siya, kailangan pa rin niyang managot mga tol. Ang pagsuspende ng license niya ay forever na. Hindi na siya makakakuha ng license kahit kailan. Pero para sa akin, baliwala na rin yun kung habang buhay na siyang makukulong. Which I think dapat ganon kasi grabe, 10 buhay yung nawala dahil sa kapabayaan mo. At yung isa pang nakakapanghina ay yung sa NAIA Terminal 1 accident na ikinasawi naman ng 2 tao at 4 na injured. Parehong tao yung nasawi, no? Pero madami ang nakikisimpatya at madami ang tinamaan. Madami ang naiyak sa batang nasawi. Lalong-lalo na yung iyak ng tatay ay sobrang nakaka-bothered talaga, tatamaan ka bilang isang ama, no? Yung sinisigaw niya na anak ko yan, anak ko yan. Grabe mga tol. Ang lakas ng impact bilang isang ama mga tol. Ang hirap imaginein na mangyari sa yun. Ang hirap. Sobrang imaginein mo pa lang talagang parang nadudurog ka na, no? Mababaliw ka na. At paano pa kung actual na mangyari yon mga tol. Syempre, nangyari ang lahat ng iyon dahil sa kapalpakan. Naapakan daw ng driver ang accelerator imbes na preno. At mukhang legit naman kasi talagang todo apak yun Kasi ang bilis Ang bilis kung makikita ninyo sa mga videos na kumakalat, malamang preno ang nasa isip niya ang naapakan niya. Todo apak tapos lipat ng drive. Kaya talagang bigla. At saka kasi pagka nakapark yun tapos naapakan mo yung accelerator, maririnig mo naman may malakas na sounds. Maririnig mo naman yung tunog. Pero yun nga, baka masyadong mabilis yung todo apak tapos sabay drive, no? Baka ganun yung nangyari. Pero kung naka handbrake din yon mga tol, somehow maglalaban yon, no? Somehow mararamdaman mo na mabigat talaga pagka naka handbrake yon. Di ba malalaman mo rin naman yung difference nung pressure ng preno sa accelerator? Mararamdaman mo yun Yung preno kasi somehow matigas yan, parang naglalaban yung pressure niya. Anyway, kung paano man yung nangyari na yung nangyari at dapat talagang panagutan. Kita rin naman sa mga videos yung stress nung driver nung Everest. Siyempre, natural naman na ayaw niya yung nangyari Sino ba naman ang taong gustong gawin ang bagay na uusigin ka ng konsensya mo habang buhay? Maliban na lang kung sinasadya talaga at criminal talaga yon, no? At yung video na yon, no, marami ang mga naawa dun sa driver at may mga comment pa nga na aksidente lang at hindi gusto ng driver ang nangyari. Mga tol, wag natin ilagay yung lang sa salitang yon, no? Aksidente lang. Kasi hindi siya basta-basta may namatay na tao Hindi lang yon. Hindi nila lang yon. Yes, nandun na tayo dun sa nabanggit ko rin kanina na hindi ginusto ng driver yung nangyari. Pero mga tol, obvious din naman na hindi yon excuse. At alam ng lahat yan, hindi dapat ginagamit na excuse yung salitang hindi ko ginusto. Oo, lahat tayo ay nagkakamali pero may choice tayo para malesen natin yung pagkakamaling yon. May choice tayo para paliitin ang chance na magkamali tayo. Ang pagkakaroon ng sasakyan na hindi natatapos sa marunong ka lang mag-drive. Aside sa gastos na tuloy-tuloy, ang pagiging responsableng car owner natin ay at all times yan. Hanggat maaari ay zero error dapat at iyon ang may choice tayo. As much as possible, zero talaga dapat ang error or paliitin lang natin sobrang liit
ng chance na magkaroon tayo ng error. Maging alerto ka, maging responsable ka dahil may mga nakasalalay ang buhay every time na umaandar ang sasakyan natin. Either ang mga tao sa paligid mo or yung mga taong nasa sasakyan mo. Hindi excuse talaga ang salitang hindi mo ginusto. Sa palagay ko wala naman talagang taong gagamitin na excuse yun. Invalid naman kasi talaga eh. Alam niyo mga tol, pagka nagmamaneho tayo, maraming mga bagay ang hindi natin gustong mangyari. Kagaya ng aksidente. So since hindi mo gustong mangyari yon, gawin mo ang part mo. Maging maingat, mapagmasid at maging alerto. Kailangan mo ang pagiging alerto dahil kahit gaano ka pa kalupit mag-drive at kahit gaano ka pa kagaling, kahit gaano ka pa kaingat, kung madami din ang mga kamote sa paligid mo, possible na madamay ka. Kaya dapat alerto ka rin lagi. Kung alerto ka, posibleng masaktan ka lang at hindi ka mawalan ng buhay, hindi mangyari yung aksidente or makakaiwas ka sa aksidente. And I think yun lang sa ngayon at maraming salamat and God bless.